Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP kung saan ang datos daw po ay nagpapakita na mas desirable daw sa outside ng US itong si XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Ang sabi po rito ay ang mga estadistika mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan o source ay nagpapahiwatig na mas hinahanap ang XRP sa labas ng Estados Unidos. Ayan, mayroon pong actual na tweet dito si Wrath of Kahneman. Ayan, meron din po siyang pinakitang chart dito ng exchange volume share. At ayan, sa gitna ng pakikibaka sa pagitan ng digital assets at mga regulator ng US, ipinakita ng XRP ang kanyang pandaigdigang katanyagan. Ibinunyag ng ulat ng Ripple noong third quarter ng taong 2023 sa mga merkado ng XRP na ang mga crypto exchange na nakabase sa US ay bumubuo lamang ng humigit kumulang 5% ng pandaigdigang volume ng XRP. At ayan, ang porsyentong ito ay nagmarka ng isang makabuluhang tagumpay para sa mga trading platform ng US na naabot matapos ang isang desisyon ng korte na pumabor sa XRP noong July 13. Yan, XRP dominance outside US. Yan, itinampok ng ulat ng Ripple ang dominasyon ng mga offshore exchange na may Binance na nag-uutos ng isang malaking bahagi ng volume ng XRP. Partikular na binanggit ng ulat na ang Binance, ang pinakamalaking crypto trading platform, ay nagpapanatili ng humigit kumulang 60% ng kabuuang halaga ng mga trade ng XRP. At ayan, sumusunod ng malapit ang kilalang exchange ng South Korea na ang Upbit. Ipinahiwatig ng ulat na ang exchange na ito ay nag-ambag ng humigit kumulang 20% ng pandaigdigang volume ng XRP. Higit pa rito, pinananatili ng Upbit ang kanyang posisyon kahit na ang Coinbase na nakabase sa US ay nagsimulang lumitaw sa hierarchy noong kalagitnaan ng Hulyo. At ayan, ang iba pang mga hindi nakabase sa US na crypto trading outlet kung saan malaki ang trading ng XRP ay kasama ang OKEX, ayan, Bitstamp at Bybit. Kapansin-pansin ang mga exchange ng US na muling naglista ng XRP tulad ng Gemini at Kraken ay nabigo na makakuha ng malalaking posisyon sa volume ng trade ng XRP hanggang sa ikatlong quarter ng 2023. Ayan po yung chart, yung exchange volume share ng mga exchanges. Ayan, nakikita po natin sa ibaba yung kulay, yung Bybit, yung orange po yan, Upbit, OKEX, Coinbase, Bitstamp, Binance, and others. Yan, si Binance po yung may pinakamalaki, siya po yung kulay yellow or gold. Yan, higit pa rito ang data mula sa kilalang platform ng pagsusubaybay sa market ay ito po yung CoinMarketCap ay lalong nagpapatunay sa appeal ng XRP sa labas ng Estados Unidos. Yan, sa mga crypto exchange ng US, ang Coinbase lamang ang platform na nakakuha ng ikasampung posisyon sa 24 oras na volume ng trading ng XRP. Mas mataas ang rango ng Coinbase kaysa sa mga global na platform tulad ng Binance, UEEX, Upbit, Bika, Bitstamp, Mexi, Bybit, Coinsbit, at IndoX. Ayan. Mahalagang tandaan na ang mga exchange ng Amerika ay lumayo sa XRP
ng ang regulator ng US ay tumutol na ang asset ay isang hindi rehistradong security simula pa noong taong 2020. Ayan, maliwanag na ang sitwasyong ito ay naka-impluwensya sa access ng mga Amerikano sa XRP hanggang sa kalagitnaan ng Hulyo nang ang mga exchange ng US ay gumalaw na ibalik ang assets sa kanilang mga trading platform. Yan, sa huli, ang nadagdagang kaakit-akit na XRP sa labas ng Estados Unidos na pinatunayan ng iba't ibang pinagkukunan or sources ng data ay nagpapahiwatig sa pandaigdigang katanyagan ng digital asset na ito sa gitna ng mga hamon ng regulasyon ng US. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Mag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.